Allow me to read the verse, Luke chapter 8, verse 41. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at his feet and besought him that he would come into his house. Sa ating pong verse ay kikilalanin natin ang ilang mga karakter dito sa Biblia. At bilang tao, ay meron tayong iba-ibang katayuan sa syudad. Meron nasa mataas na katayuan, nasa mataas na kalagayan. At para sa kanya, kapag siya ay bumaba sa kanyang kinalalagyan, ito ay malaking pagyapak sa kanyang katauhan. Ito ay malaking pagkabawas sa kanyang pangalan. Minsan ay makikita natin sa Facebook kung sino yung mga tao na kung paano magmata ng kanyang kapwa. Naalala ko doon sa isang lugar sa Las Piñas, kung paano pinagmumura ng isang mayaman, yung mga naroon sa squatter. So para sa kanya ay mababang uri ng mga tao ito, at ako ay mataas, at sila dapat ay sumasaludo at alipin ko. Iba-iba ang katayuan ng tao sa lipunan, at mahirap para sa isang tao na ibaba ang kanyang sarili, lalo na kung ito ay sa kapwa-tao. At dito sa ating nabasa ay kikilalanin natin ang dalawang karakter. Si Jairus. Sino ba si Jairus? Si Jairus ay ama ng isang 12-year-old na babae na mayroong sakit. At pag binasa natin passage ay namatay yung anak na babae. Siya ay ruler sa synagogue. He was a ruler in the synagogue of Capernaum. Mababasa natin yan sa Mark chapter 5, verse 22. He was a well-known religious leader. He came to Jesus, pleading him to come, lay his hand on his only daughter, who was near death. He humbled himself before Jesus, falling down at his feet. At yun ay nababasa natin dito sa Luke chapter 41. Kaya ang title po ng message ko is At His Feet. At His Feet. Ito po ay paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito paanan ng kung sino mang tao. At His feet, the feet of our Lord Jesus Christ. At dito ay pinakita ni Luke, yung writer nitong Luke chapter 8, kung anong klaseng tao itong si Jairus. Mataas ang katayuan sa sosyedad. Pero hindi naman nabanggit dito kung siya ay Sadducees. Pero alam naman natin, ang Sadducees, sila ay yung mga political and religious leader na nandun sa synagogue. So mataas sa tao to, at ito ay ginagalang. Pero makita natin dito na siya ay nagpatira pa sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Anong dahilan? Sa ating pong pagpapatuloy ay malalaman natin kung anong dahilan. Verse 41, And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler at the synagogue. And he fell down at Jesus' feet, and besought him that he would come into his house. Siya ay nagpatira pa, mataas ang katayuan niya sa syudad, kilala, at ginagalang ng mga tao. At siya ay nagpatira pa sa paanan ng Panginoong Hesukristo. At nakiusap na pumunta doon sa kanyang tahanan. Anong dahilan? For he had one only daughter, kaisa-isang anak na babae, about 12 years of age, and she lay dying. But as he went, the people thronging.
Meron siyang anak na babae at malapit nang mamatay. Nung siya ay umalis doon sa bahay niya, ay talagang may sakit yung kanyang anak na babae. At sa dami ng mga tao, ang description dito ay halos maapakan sila at magitgit, pati ang ating Panginoong Jesucristo. Ang daming mga tao na naghahangad na pagalingin, naghihingi ng kagalingan sa ating Panginoong Jesucristo. And a woman, isa pang character, having an issue of blood, 12 years which he had spent all her living upon physician, neither could be healed of any. Merong isang babae, 12 years, kita niyo yung dalawa, significance, 12 years old, yung anak noong ni Jairus. Ito namang woman na to ay 12 years din na dinudugo. May sakit siya at naubos na halos ang kanyang salapi. Subalit hindi siya mapagaling. Came behind and touched the border of his garment. So siya ay lumapit sa likod ng Panginoon at hinawakan yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesucristo. And immediately, her issue of blood stanched. At biglang gumaling, nagkaroon ng gagalingan. Tumigil ang pagdurugo. At siya ay gumaling. Sa Mark chapter 5, kung ating babasahin, ay pinapakita doon kung gaano kalaki yung pananampalataya ng babaeng ito. Ang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. See? Mahawakan lang, hindi pa siya hinawakan ni Kristo, hindi pa niya kailangan kausapin si Kristo, mahawakan lang niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang pananampalataya, siya ay gagaling. And Jesus said, who touched me? Sa dami ng mga tao, naramdaman ng Panginoong Hesus na merong humawak sa kanya. Pero ang sabi doon ay laylayan lang ng damit ng Panginoon ang hinawakan. Balit naramdaman ng Panginoon. And when all denied, lahat ito manggi ng mga tao. And when all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude thronged thee and pressed thee. Ang dami mga tao, Panginoon. Tinutulak ka at naiipit ka. Tapos sasabihin mo, who touched me? And Jesus said, somebody had touched me. For I perceive that virtue is gone out of me. Alam ng Panginoon yung pangyayaring yun. Alam niya na may babae. Diyos yan ang Panginoon Jesucristo eh. Alam niya ang pangyayari at alam niya na may babaeng darating doon at hawakan ng kanyang laylayan. Pero bakit kailangan niyang sabihin to? As a human, gusto niyang ipakita sa mga tao na kung papaano na kahit na sa laylayan na paghawak ng kanyang damit at sa pananampalataya ng tao ay makakatanggap ng kagalingan. Wala namang nalilihim sa ating Panginoon eh. Bakit niya pa kailangan sabihin, who touched me? Pwede niya masabihin kay na Peter, merong hahawak sa laylayan ko. Hello? Naniwala ba kayo doon? Diyos ang ating Panginoon. Kahit siya nasa katawang tao, siya ay Diyos. At alam niya ang iniisip at laman ng puso ng tao, ng kanyang mga kausap. And when the woman saw that he was not hid, so nalaman ng babae na hindi siya pwedeng magtago, she came trembling. Siya ay lumapit at nanginginig. And falling down before him. At nagpatira pa sa harapan ng Panginoon. Falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him and how she was healed immediately. At yun ang purpose ng Panginoon, that the glory of God may be manifest. Nang makita ng mga tao kung papaano ang kapangyarihan ng Diyos. Lumabas ang babae, inamin niya sa Panginoon na siya ang humawak sa laylayan, at sinabi rin niya kung ano ang dahilan, at sinabi rin niya
na siya ay nakatanggap ng kagalingan. Immediately. Ito ay taliwas doon sa makikita natin sa mga healing crusade. Dito immediately ang paggaling ng may sakit. And he said unto her, Daughter, be of good comfort. Thy faith had made thee whole. Go in peace. Ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo. Humayo ka na may kapayapaan. While he yet spake, there came one from the ruler of the synagogue house, sa bahay ni Jairus. Na habang nagsasalita ang Panginoon, merong galing sa tahanan ni Jairus, saying to him, Thy daughter is dead. Sinabi, binalita kay Jairus na patay na ang iyong anak. Thou trouble not the master. Wag mo nang gambalain ang Panginoon. See? Para kay Jairus, ibinaba niya na ang kanyang sarili. Mataas ang kanyang kalagayan sa syudad, nagpatira pa sa Panginoon para sa kagalingan ng kanyang anak. Minsan ito yung hindi nakikita ng mga anak kung papaanong ang mga magulang ay handang magsakripisyo para sa kanila. Kaya nga sabi ng Panginoon, honor thy father and thy mother. At huwag niyong aalisin yan. Dahil hindi pansit na nagpapahaba ng buhay, kundi ang pagsunod sa magulang. That thy days may belong upon the land, which the Lord your God hath given thee. Honor thy father and thy mother. And he said, and while he yet spake, there cometh one from the ruler of the house, the ruler of the synagogue house, saying to him, Thy daughter is dead, trouble not the master. But when Jesus heard it, he answered him, saying, Huwag kang matakot. Believe only, and she shall be made whole. See? Alam ng Panginoong Hesus na mayroong malapit ng mamatay na bata, anak noong kanyang kausap, pero hindi siya nagmadali, kinausap niya pa yung babae. Kung tayong tao, yung emergency ito eh. Di ba? Emergency, nagmamakaawa yung tao na to, puntahan mo, pupunta ka na. Dahil kailangan ka na dun eh. Pero ang Panginoong Jesus, relax. Kinausap niya yung babae. Why? Alam ng Panginoong Jesus na kahit mamatay yung bata na yon, kaya niyang buhayin. Kaya ano sabi niya dito? Fear not. He give comfort to Jairus. Fear not. Believe only, and she shall be made whole. And when he came into the house, he suffered no man to go in. Pinagbawalan niya yung mga crowd na sumunod sa kanya. Sino sinama niya? Say Peter and James and John, yung tatlo. And the father and Jairus and the mother of the maiden. Sila lang yung pumasok doon sa bahay. And all wept and bewailed her. But he said, Weep not, she is not dead, but sleepeth. Huwag kayong manangis. Hindi siya patay, natutulog lang. Tingnan mo ginawa ng mga tao. And they laughed at him to scorn, knowing that she was dead. Tumawa sila sa Panginoon and scorn, tinuya. Ba? Tinawanan nila yung Panginoon at tinuya. Sapagkat nakita talaga niya, alam nila, patay na yung bata. Anong ginawa ng Panginoon? And he put them all out and took her by the hand and called, saying, Maid, arise! And the spirit came again, and she arose straightway, and he commanded to give her meat. And their parents were astonished
But he charged them that they should tell no man what was done. Minsan, ang Panginoon, may mga tao na kapag pinagaling niya, inutusan niya. Pumunta ka, sabihin mo sa kanila kung anong ginawa ng Diyos sa'yo. Kung ano ang miracle na nangyari sa'yo. Pero dito, sabi niya, huwag niyong sabihin kahit kanino. Iba-iba yung diskarte ng Panginoon. Kagaya nung before this verse, yung tao na pinagaling niya, yung inaalihan sinasapian ng diablo, ng demonyo. Sabi sa Panginoon sa kanya ay, sabi niya, sumama siya sa Panginoon. Pero sabi niya, return to thine own house, sa verse 39 ng Luke chapter 8, verse 39. Return to thine own house and show how great things God hath done unto thee. And he went his way and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him. Possibly, ito yung narinig din ito ni Jairus. Kaya siya ay, sabi niya, ito yung pag-asa ko. Ito yung iniantay ko. Ito na nga yung magaling na physician, magaling na manggagamot. Kaya sa kabila ng kanyang katayuan sa buhay, siya ay nagpatirapa sa ating Panginoon at His feet. Dito sa church, ay sabi nila ito daw ay hospital ng maraming may sakit. Maraming may sakit spiritual, may sakit physical, emotional. Iba-ibang klaseng sakit, may sakit ang naririto. Maraming mga Kristiyano na uma-attend sa church pero hindi naman seryoso sa kanilang membership. May mga hindi seryoso sa kanilang ministry. Sa palagay mo ba, ikaw ay walang sakit? May sakit ka. Aminin mo sa sarili mo na may sakit ka. Hindi ka nag-grow sa iyong church. Aminin mo sa sarili mo na may sakit ka. Hindi mo kayang mag-submit sa authority ng church, sa authority ng scripture. May sakit ka, aminin mo sa sarili mo. Aminin natin. Sama ko na pala sarili ko. Aminin natin na meron tayong mga kahinaan, meron tayong pagkukulang, at meron kailangang gamutin sa atin ng Panginoon. We are in the church, a place where sick people came. We have a great healer, our Lord Jesus Christ, who heals every kind of diseases, spiritual, physical, emotional. Learn from the faith of Jairus. Learn from the faith of the woman. Our Lord and Savior, Jesus Christ, is a great healer. Hear His voice. Pakinggan natin ang kanyang salita. Pakinggan natin ang pamantayang ibinibigay ng Scripture. Pakinggan natin ang saway ng Scripture. Pakinggan natin ang panuto at pagtutuwid ng Scripture. For Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Kumpleto po ang salita ng Diyos. Noong nakaraang linggo, ay meron kaming dinalaw na kapatiran. May sakit. May sakit siya. Pag tininan mo, maganda ang katawan. Pero pag kinausap mo, lumalabas yung kanyang sakit. See? Ano ang sakit niya? Emosyonal. Mabigat yung pinagdadaanan ng ating kapatid na yun. Yung buong pamilya niya, ginagamit sila sa church, aktibo, lahat. Pero meron silang pinagdadaanan at kailangan nila ang ating panalangin.
Pag kinausap mo siya, makikita mo yung kawalang pag-asa sa kanya. Makikita mo yung kanyang pananampalataya ay talagang napakababa na, napakahina. At makikita mo sa isang sulok, umiiyak yung kanyang asawa. Nanghihinayang sapagkat sila lahat ay aktibo sa gawain, sila lahat ay may ministry, at sila lahat ay nag-i-enjoy sa paglilingkod sa Panginoon. Pero may sakit yung kanilang head of the family. Kailangan nila ang ating panalangin, mga kapatid. Kung ikaw, sa tingin mo, sarili mo ay para sa iyo, hindi bagay sa iyo yung nauutusan ka sa church. Mataas ang katayuan mo sa buhay. Mataas ang katayuan mo sa society. Sabi nga nung isa, hindi ako para maglinis dyan sa church. Narinig ko yun eh. Bakit hindi natin tingnan yung ipinakita na desperation and humility of Jairus and the woman? Kapag ating tiningnan, yung humility na panakita ng dalawang karakter na ito, ay madali para sa atin na tayo ay magpailalim sa authority ng Scripture. Kaya po, napakahalaga mga kapatid, yung sinasabing siyasatin natin ang ating sarili. Aminin natin na kung tayo ay mayroong sakit, meron tayong karamdaman, emotional, physical, spiritual, aminin natin. Tayo na nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay pinagaling ng Panginoon spiritually. How about yung ating mga kamag-anak? Yung ating mga kaibigan? Let us fall down on Jesus' feet. Iiyak natin sila sa ating Panginoong Jesucristo. Idalangin natin sila na kumilos ang Panginoon upang magpadala sa kanila ng mga mensahero at sila ay makarinig ng Ebanghelyo. At baka mga kapatid, isa ka sa kasagutan sa panalangin ng ibang mga tao. Kagaya nung aming Bible study doon sa Tansa. Pinagpipray niya, pinapanalangin niya sa Panginoon na yung kanyang sambahayan ay magkaroon ng kaligtasan, nakagaya ng kaligtasan na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Meron kaming binabible study, ma-share ko lang sa inyo. Nakita niya, mula sa salita ng Diyos, yung katotohanan, nasalamin niya ang kanyang sarili na siya ay nasa kamalian, subalit hindi niya kayang magpailalim sa salita ng Panginoon sapagkat nahihiya siya doon sa kanyang mga magulang. Ano lang daw ang sasabihin ng kanyang mga magulang kung siya ay magbabago ng relihiyon? See? Ganyan po ang tao. Ganyan ka-wicked ang puso ng tao. Masiisipin pa niya yung sasabihin ng ibang tao kaysa doon sa sasabihin ng Panginoon. At dito sa ating pinag-aralan, dito sa verse na ating binasa, hindi inisip ni Jairus kung ano ang magiging implication itong ginawa niya. Mataas ang kanyang katayuan sa syudad. Pero yung si Kristo na inuusig ng mga tao, ng mga Hudyo, hinahanapan ng butas ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, para siya ay hulihin, para siya ay akusahan. Tapos siya, na mataas ang katayuan sa sinagog, nagpatira pa siya sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang anak. At dahil sa pananampalataya na ibinigay sa kanya ng Diyos. At ganyan po ang nangyari sa atin. We are dead in trespasses and in sin. And God hath quickened us.
Tayo ay binuhay ng Diyos mula sa pagiging patay sa kasalanan. At yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga katrabaho, na nananatiling patay sa kasalanan at patay sa pagsalansang sa utos ng Panginoon, ilapit natin sila sa ating Panginoong Jesucristo. Fall down at His feet. Fall down at His feet. At maaari tayo ay inuutusan ng Panginoon to reach them out. Abutin natin ang pangangailangan ng mga taong yun sa kadiliman. Bagihan natin sila ng liwanag ang ating Panginoong Jesucristo. Bahagihan natin sila ng salita ng Diyos. Huwag tayong makontento na tayo lang. Nasa ating prayer list, increase the attendees, increase the members of Taguig, Imus, Riyadh. Pwedeng magpadala ang Panginoon ng mga tao sa iba-ibang lugar. Papuntahin niya dito sa loob ng church para mapuno itong ating church. Kaya niyang gawin yun ng Panginoon. Pero bakit hindi niya ginagawa? Saan naluluwalhati ang ating Diyos? Naluluwalhati ang ating Diyos sa mga patotoo ng bawat mananampalataya. Yung ating patotoo, yung ating testimony, yung ating kwento tungkol sa ating Diyos. Kung papaano tayo ay iniligtas, kung papaano sa masaganang biyaya ng ating Diyos, tayo ay naligtas. Doon po nalulugod ang ating Panginoon. Sabi nga niya, kayang gumawa ng Panginoon ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Ganon makapangyarihan ng ating Diyos. Subalit hindi po yun ang pamamaraan niya sa pagdami ng tao sa church. Nalulugod siya sa bawat patotoo ng isang tunay na mananampalataya. When people will talk about your life, the way you live, respond, and behave, and what you choose to do, affect people around you. Ito po yung ating testimony. Kung paano tayo kumilos, magsalita, gumawa, at magdesisyon, ay maaapektuhan po yung mga tao na tumitingin sa atin, na nasa paligid natin. Tayo ay mga Kristiyano, ang ating buhay ay bukas sa mata ng mga tao sa ating paligid. Ipakita natin yung pananampalataya na kagaya ng pananampalataya ng Jairus at noong woman na merong sakit. Na kung papaanong sa kailang pananampalataya ay pinagaling ng Panginoon. At humility fall at His feet, at the feet of our great healer, our Lord and Savior Jesus Christ, and hear His voice saying, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole. Go in peace. Ito nawa ang sabit marinig natin. Pakinggan natin ang boses ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo ay magpapatira pa sa Kanya, ilalapit natin ang ating mga sakit, emotionally, physically, marinig nawa natin ang salita ng ating Panginoon. Be of good comfort, thy faith had made thee whole, go in peace. At His feet. Let us bow down ourselves at the feet of our Lord Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon.